Maraming Filipino ang naniniwala na kapag sila ang unang nagparehistro ng lupa, sila na agad ang panalo. Pero hindi ito palaging totoo sa ilalim ng batas. May isang landmark Supreme Court case na paulit-ulit pa ring binabanggit hanggang ngayon, ang kaso ng Carbonell versus Court of Appeals. Isang kaso ng double sale kung saan natalo ang buyer na naunang nagparehistro sa Registry of Deeds. Paano ito nangyari? At bakit napakahalaga pa rin ng kasong ito kahit matagal nang nangyari? Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong Carbonell versus Court of Appeals, isang ari-arian ang naibenta sa dalawang magkaibang buyer. Ang unang buyer ay bumili ng mas maaga ngunit hindi agad nagparehistro. Samantalang ang ikalawang buyer ay nagparehistro agad ngunit alam niya na may naunang bentahan. Ang tanong, sino ang tunay na may-ari sa ilalim ng Article 1544 ng Civil Code? Sa ilalim ng nasabing article, sa double sale ng immovable property sa kasong ito, ang may karapatan ay ang unang nagparehistro kung siya ay nasa mabuting loob o good faith. Dito umiikot ang kaso. Ano ang ibig sabihin ng good faith at sapat ba ang registration kung may bad faith? Nagpasya ang Korte Suprema. Hindi sapat ang pagiging unang nagparehistro kung ang buyer ay not in good faith. Sa kasong ito, napatunayan na ang ikalawang buyer ay may kaalaman sa naunang bentahan. Dahil dito, wala siyang good faith. Kahit siya pa ang naunang nagparehistro ng deed of sale sa Registry of Deeds. Ang resulta, natalo ang buyer na nauna sa registration. Nanalo ang buyer na nauna sa pagbili at nasa mabuting loob. Bakit mahalaga pa rin ang Carbonell versus Court of Appeals kahit luma na ang kasong ito? Una, malinaw na ipinaliwanag nito ang good faith ay kailangan mula simula hanggang dulo. Sa pagbili, sa possession, at sa registration. Ikalawa, pinabulaanan nito ang maling paniniwala na registration lamang ang labanan. Ikatlo, ito ang naging batayan ng maraming sumunod na kaso tungkol sa double sale, bad faith buyers, at abuse ng torrent system. Kaya kung ikaw ay bibili ng lupa, huwag lang umasa sa titulo. Mag-imbestiga ng possession at history ng lupang bibilhin. Siguraduhin wala kang kaalaman sa anumang prior sale. Dahil sa batas, ang kaalaman sa mali ay sapat para matalo ka kahit may titulo ka pa. Ang Carbonell versus Court of Appeals ay nagpapaalala na ang batas ay hindi kampi sa tuso kundi sa taong tapat. Patuloy po nating unawain ang batas, hindi lang sa libro, kundi sa tunay na buhay. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.